Magandang araw mga amo at welcome sa Call Topics. So sa video na to ay kukomentuhan natin itong mga bagay-bagay na siniwalat ni Congressman na Leviste patungkol po nga dito sa kanyang mga ginagawang pagbubunyag sa mga anomalya sa gobyerno, lalong-lalo na dito sa tinatawag natin Cabral Files. So, bago ang lahat ay nais ko muna pong makiusap sa inyo kung hindi naman nakakabigat na please paki-like, paki-share at kung hindi naman nakakabigat pa ay paki-subscribe na po yung aking YouTube channel. So malaking bagay po sa akin. So kagaya po na sinabi ko, pag-uusapan po natin ngayon ay po dito sa mga bagay na sinitiwala ni Congressman Leonardo de Guzman. Kung saan ay, nalalagay po ngayon siya sa gitna ng kontrobersya ng balag ng alanganin dahil nga po dito sa mga di umano ay mga files na kinuha niya kay dating Yusek Cabral. So, alam naman po natin kung ano po yung mga bagay na sinasabi ko, nakatungkol nga po dito sa, nangyayari ngayon sa Manila buhay. At may treatment o kay usap sa kanyang ina at maging sa kanila rin siguro dahil sa siyang pigilan isiwalat itong mga pangalan na nakapaloob dito sa Cabral Files na nakuha niya sa sa DPWH nung nabubuhay pa si Undersecretary Cabral. So, marami siguro tatanong sa boss lang, magagamit ba ni Congressman Leviste ito? Itong mga Cabral files na tinatawag, kung gagamitin niya ito sa korte. Halimbawa na dumating sa punto na, magkakademandahan na kasuhan. Well, sa pagkakaintindi ko, bagamat hindi ako abogado, kung ang isang ebidensya o ang isang dokumento ay illegal, quote-unquote, illegal na nakuha, ito po ay hindi magagamit sa korte dahil illegal nga po ito. Yun ang pagkakain ko sa batas. Pero syempre, kagaya mo na tinatawag madalas ni Congressman na Leviste sa kanyang mga panayam, sa mainstream media man o sa social media, ay nalalagay na po sa bingid ng alangan. So, para sa akin, wala na sigurong pinakamaganda. Parang katulad lang din po ito nung panahon ni Napoles, ni Janet Lim Napoles, saan ay pinayuhan siya ni noon ay dating Senador Miriam Defensor Santiago na kung talagang nais niya na masagip ang kanyang sarili, mag-tell all na siya. Ibig sabihin, isiwalat niya na kung ano yung kanyang nalalaman. So, dito naman kay Congressman Leviste, siguro mas pinakamaganda na rin na kung ano man yung laman ng Cabral Files na nakuha niya sa DPWH, illegal man ito o legal niya nakuha, siguro ang pinakamagandang magagawa niya talagang ilahat na. Diba, may mga pangalan naman dyan sa Cabral Files na yan at hindi naman siguro saksakan ng dami yung paring pwede mabanggit. So, another tanong na naman dyan, bakit hindi niya binawag? Well, pagaya nga po na sinasabi niya, parang ginagawa niya itong leverage, panangga, na kung sakasakalit ika nga may magtataka sa kanyang buhay, kung sino man, kumakausap sa kanyang ina o sa kanya,
at lahat doon puno sa listahan o yung tinatawag na cabral file ay hindi basta-basta siya magagalaw. Ba, syempre, kumbaga, gagamitin niya yung mga dokumento to para siguro, bigyang seguridad ang kanyang sarili. At syempre, ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero sinabi ko kanina na kung talagang nais niya, di ba? Dahil sumausaw na rin lang naman siya. Nung una, hindi naman talaga siya kasama dyan sa mga anomalya sa DPWH. Nagkataon lamang na naging sensationalize siya dahil ipinahuli niya yung isang hindi rin nalang matandaan po, kontraktor, tauhan ng kontraktor o isang empleyado ng DPWH na di umano ay pinipilit siyang sulat sa isang lugar, kaya sinet up nila. So, doon ko lang naman siya nakilala. Doon lang din naman natin siya nakilala talaga. Pero mas lumalim, nga yung kanyang involvement dito sa skandalo na to, sa korupsyon na to. At dumating pa dun sa punto, hindi ba, nakita naman natin sa social media at sa mainstream media na may mga video na kung saan ay nagpunta siya sa opisina ng DPWH, particular kay Yusek Cabral, at may mga binutata siya. So, doon sa kanyang ginawa, hindi naman sa kinikriticize ko siya, ito naman ay una ko lamang. Ano ang inam na makukuha niya? Kasi syempre, yun din ang tatanungin ng marami sa atin Ano ba ang inam na makukuha niya kung sakasakali isa siya sa mga pagmumulan, puno ng katotohanan o mga pangalan dito o sangkot dito sa mga anomalya korupsyon sa gobyerno? Ano magiging pakinabang niya? Well, naitanong na rin yan ni Jessica Soho sa programa nung nakaraang linggo. At tinanong sa kanya kung kaya lang daw ba niya ginagawa ito ay dahil siyempre meron siya pinakasyon ng mas mataas. Kasaya ng Senado, pumasok sa House of Representatives, maliban sa Senado. Pero parang malabo pa sa akin yung sabi niya. Dahil siyempre, hindi naman siguro katakataka na isang tao. Sino man, lalo na kung may pangalan, may makinarya at may pera, ay hindi mag-ambisyon sa mas mataas na posisyon. Natural lamang po yun. Walang doon, walang masama doon. Ang masama nga lang doon para sa akin ay kinagamit mga hawak niya na dokumento o yung tinatawag na Cabral files para mas ma-elevate niya yung kanyang sarili sa mata ng publiko. Ibig sabihin, ginagamit pagkakataon ito para niya yung kanyang sarili para sa darating na midterm election o sa national election na panalo. Di ba? Dahil may 12 senador na magtatapos ang termino at mag-e-elect o maghahalal ulit tayo ng panibagong 12 at hindi mo rin naman maiaalok na mag-isip ang mga Pilipino na di ba parang nag-ambisyon siya at isa ito sa mga pinakamagagandang pamamaraan para ma-presenta niya yung kanyang sarili sa taong bayan na siya ay para sa katotohanan at kung ano-ano pa. Pero para sa akin, kung talagang nais niya na talagang isiwalat ang katotohanan, bakit kailangan pa niyang ipitin? Hindi ho ba? Kung talagang nais niyang malinis sa korupsyon ang ating gobyerno, hindi naman magpupusa itong mga nangurakot na congressman at senador at sino-sino pa. Na humarap, ipresenta ang kanilang sarili at sabihin na
sila yung isa sa mga nagnakaw sa pondo ng bayan. So, walang ganon. Walang magpipresenta ng ganon. Dahil, siyempre, kinakailangan akuhan mo muna yung tao, pangalanan mo muna yung tao, sampahan mo ng kaso, bago ika nga mawala siya sa pwesto. Pero yung magpipresenta ka, parang wala yatang ganon. Hindi naman siguro sira ulo yung mga congressman na para umamin sa kasalanan nila. Walang gano'n. O baka gano'n ang gustong senaryong makita ni Congressman Leviste. Diba? Kaya maibigay ko na siguro ng payo sa kanya. Katulad na lang din yung sinabi ni late Senator Miriam Defensor Santiago kay Janet Lim Dapoles na tell all na lang. Sabihin mo na kung sino-sino yung mga kongresista na nasa listahan na yan at kung ano man, ikakaabuhakan naman ng kanyang paglalahad, meron naman siyang 40 billion sa pagkakatanda ko na pera para nga magamit niya para maipagtanggol ang kanyang sarili. At kung magagawa niya yun, parang ko susuportahan naman siya ng maraming tao. Yun. Kasi kung iniipit-ipit pa niya yung kanyang nalalaman, ang lumalabas nito, hindi ba? Parang ginagamit lang niya yung pagkakataon, yung iskandalo para mapag-ibayo lamang niya ang kanyang imahe sa mata ng publiko dahil maaaring isipin nating lahat na nag-a-ambition talaga siya na kumandidato sa pagkasenador. Katulad ng nilalabas ng ilang mga kritiko. Pero kung halimbawa nang sasabihin na rin niya lahat yan, sino-sino man yung mga pangalan na involved yan, hindi naman siya nga magagalaw basta-basta dahil syempre, kapag may nangyari sa kanya o sa kanyang pamilya, wag naman sana, yung mga tao na binanggit niya sa listahan na yan, ang unang-unang magiging suspect. Ganun lang naman kasimple yun Hindi naman kailangan Tsaka nagkakaroon pa ng ibang dahilan Kumbaga, sa mata ng publiko, nagkakaroon pa ng ibang motibo kung bakit kinakailangan ibitin pa yan. Kung hindi mo rin lang naman pala sasabihin, kung hindi mo rin lang naman sasabihin kung sino-sino yung mga pangalan na nakapanood dyan sa listahan na yan, bakit panayan daldal mo pa sa mainstream media at sa social? Sabihin mo na lahat. Kung nandiyan din yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, ni VP Sara, ni Representative Partid Romualdez, Saldico, at kung sino-sino pa, banggitin mo. Di ba? Sabihin mo na lahat. Huwag mo nang ipitin. Kasi pagka ganyan din lang ang ginagawa mo, may motibo ka. Di katulad ng kabaligtaran na sinasabi mo na wala kang motibo. May motibo at may motibo ka. Hindi nga lang namin alam maganda o masama ang motibo mo. Pero may motibo ka. Kasi kung wala kang motibo, bakit nandiyan ka? Bakit panay ang picture mo sa mga interview? Panay ang pa-interview mo? Hindi na magandang tingnan Diba? Kung talagang may nalalaman ka at kung totoo yung na mga nakuha mo na yan. Tingin ko naman, pag totoo, dahil syempre, nakunan ka ng video sa tanggapan ng DPWH at kausap pa si dating Yusek Cabral, malamang sa alamang na umayang hawak mo na yan. At kung hindi mo sasabihin niyang mga pangalan na yan, may masamang motibo ka dyan sa mga taong nakapaloob dyan. Meron kang hinihingi rin pabor dahil sa pagkakaintindi namin, kasapahan ka rin yata ng kaso ng ombudsman. Patungkol yan ng ombudsman ng Kongreso. Patungkol nga dyan sa solar company mo na nabili yata ng Meralco. Ano pa. So, hindi na siguro nakapagtataka kung bakit nagdidemanda ka. Dahil syempre, naghahanap din sila sino man yung mga tao na yan na tinatakot ka o pinabantaan ka ng leverage para hindi ka magsalita.
So, kung hindi ka rin lang magsasalita at nagbabantaan lang kayo ah on air sa mainstream media at social media, walang mangyayari diyan, ang magsasuffer din ang taong bayan. Kasama ka na rin doon sa mga nanluloko sa tao. Diba? Nakasimple yan eh. Maaari mong sabihin na kaya mo ginagawa yan dahil proteksyon mo sa pamilya mo. Eh kung iintindihin mo pala ang pamilya mo, ang buhay mo, bakit nagsalita ka pa? Bakit pakabayani ka pa na pumunta sa DPWH? Mga files na yan. Di ba? So may bala ka. May bala kang pang sarili mo lang. Hindi para sa tao. Di ba? Noon ko pa napapansin yan eh, si Liviste. Hindi na ako believe dyan nung una pa lang. Kaya lang siya sinasakyan ng maraming kritiko ng pamahalaan ngayon. Eh dahil may hawak kuno siya. At who knows, baka doon sa ilan sa mga kaibigan niya sa mainstream media at sa social media, ay binabatuhan niya ng mga yun. Diba na nagmula doon sa files na yan. Diba? May pakinabang siya kaya. Imposible po. Ngayon, maniniwala ako na para sa tao talaga siya, kung sasabihin niya lahat yung pangalan na yan. Kasi hoda kung ano mangyari sa kanya at sa pamilya niya. Total, ginusto niya yan eh. Diba? Pinasok niya yan. O, dapat, ika nga ni Senator Miriam Defensor Santiago, tell all ka na. Sabihin mo na kung sino yung mga nandyan sa listahan na yan. Huwag na yung iipitin mo pa kasi mentras iniipit mo yan, nagkakaroon pa ng pagkakataon yung mga kalaban mo para makapag-isip ng paraan para magkikitama. Diba? Pero kung babanggitin mo na lahat yan, malalaman ngayon natin kung sino-sino talaga yung mga nangurakot sa kabanang yaman ng bayan. Pero kung hindi mo sasabihin at magbabantaan lang kayo na kapag ginalaw ka, yung mga USB na pinagpaluban mo ng mga kopya ng Cabral files ay lalabas, pang sarili lang ang hindi pang taong bayan. Ganun ang nakikita ko sa inyo. Pasensya na. Pero yun talaga ang nakikita ko. Pang sarili mo lang. Walang kinalaman ang masa o taong bayan ng bansa sa mga pinagagagawa. Diba? Kaiba ako doon sinasabi ng administrasyon na ididimanda ka dahil peke yan. Paniniwalaan kita, totoo yan. Ngayon, maniniwala talaga ang taong bayan kung totoo yan kung sasabihin.